Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 5. At bago tayo magsimula ay mag-shoutout po muna tayo kay former FIBA referee George Magsino, also the MPBL Technical Head. At ganun din po kay PBA referee Jimmy Mariano. Siya po ang founder ng Manila Goal. Kami po ay nakita kanina doon po sa Langkaan 2, Dasmariñas City, Cavite. Dahil nagkaroon po sila doon ng pre-clinic sa mga referee. Almost 100 referees po ang dumating doon. Araw po ng Miyerkules yung kanina lang. Kung ginawa nila Sabado yon o Linggo, malamang aabutin ng 200 referee. Alam niyo po si PBA referee George Magsino ay 21 years and 11 months kami hindi nakita. Dahil nga po ako'y nawalay sa Pilipinas ng 20 years. Dahil ako po yung nag-abroad. Ganun din po, mag-shoutout tayo sa mga nagdiriwang ng karawan ngayong araw na to, February 5, kay Diana Ting, my sister in Christ, kay De Leon Marco, Rene Rodelas, Lourdes Camba, Isecheque, my high school batchmate kung saan kami nagkita sa aming nakaraang 50th Golden Reunion sa Manila High School. Kay Marion Alejo, Lendon Alesla, Nor Pandolo, at ganoon din po kay Herman Eugenio del Rosario, na BAP po, referee ito, na matagal ko nakasama sa BAP. Ang ating po tatalakayin sa araw na ito ang isang maraming katanungan na dumating sa akin. Marami po nagme-message, nalilito sila tungkol doon sa mga time-out and substitution. Kasi lalo kanina, may nag-message po sa akin, ito po ang kanyang message. Ito po galing po sa Pabro, yung mga big boss ko sa Pabro. Kaya sabi doon, "Good morning sir, itanong ko lang, kailan pwede mag-time out at mag-sub ang scoring team under last 2 minutes? Okay? Ang sabi po sa rules, okay, ito po. Ang rules regarding a timeout and substitution during the last 2 minutes or less in the fourth quarter or each overtime after a successful goal." Ano po doon sabi doon? If there is a successful goal, the non-scoring team may grant a substitution. In this case, the scoring team may be granted a timeout if they request it. Ito po yan. Yung team A po, tumira, pumasok, siyempre pumasok, bola ng team B. During the last 2 minutes, allowed sila magkaroon ng substitution. Kaya yung team B. Yung B6, papasok, papatad si B1, substitution. Pag nangyari po yun, yung scoring team, yung team A na naka-score, kung gusto nila humingin timeout, pwedeng ibigyan ng timeout. Okay? If they request it. So, yung scoring team po, yung po pwede humingin timeout during the last 2 minutes if in case the non-scoring team ay magkaroon ng substitution or merong granting of substitution. Ulitin natin. Yung team A pumasok, ball ng team B, yung B6 papasok during the last 2 minutes to the fourth quarter, pwede yun. Substitution siya allowed. Pagka nagkaroon ng substitution, yung team A, yung scoring team, pwedeng bigyan ng timeout pag humingi ng timeout. Maliwanag ba tayo? Yan po ang ating maikling aralin sa araw, sa gabing ito. At sana naunawaan natin dahil nakakalito nga po to. Dahil iba po yung substitution opportunity at timeout opportunity sa legal timeout. But this one is different sa last 2 minutes. Sa last 2 minutes, after a goal, yung non-scoring team ay allowed magkaroon substitution. In that case, yung pong scoring team pwede bigyan ng timeout pag humingi ng timeout. Maraming salamat po at naway naunawaan natin ang ating tinalakay sa gabing ito. At please po, wag po natin kalimutang mag-like, mag-share, mag-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Ito po yung abang lingkod, former FIBA referee, Eto Kamorangan. Hanggang sa muli. Bye-bye.